Pangyarang banal nga panalita sa ating Panginoong Diyos na sa langit. Sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? Lahat ng tao, sa lahat ng simbahan, may Biblia. Amen? At lahat ng simbahan, nagtawag sa dakilang kapangyarihan banal nga pangalan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Pag-isipan natin ang mga salitang iyan. Nagsabi sa ating makapangyarihan banal nga Diyos sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Lahat ng simbahan may Biblia, at lahat ng simbahan tumatawag sa sagradong dakilang banal na pangalan sa ating Panginoong Diyos. Isang tanong, isang sagot. Lahat ng simbahan sumunod ba sa kalooban ng Diyos? Isipan natin mabuti. No? Lahat ng simbahan may Biblia. Amen? At lahat ng simbahan nagtawag sa sagradong dakilang banal na pangalan sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng tao pumapasok sa simbahan, nagdarasal sa pangalan ng banal ng ating Panginoong Diyos sa langit. Isang tanong, isang sagot. Lahat ng simbahan nagsunod sa kalooban sa ating Panginoong Diyos? Di ba hindi? Kaya sinasabi sa ating makapangyariang dakilang banal na Diyos na nasa langit sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sumaliwanag, no, kahit gaano pa sila kagaling manalangin sa kanilang simbahan, kapag hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos, kailanman hindi yan mapapatawad. Kahit kailanman, hindi po yan makasama sa karya ng langit, sapagkat liwanag na po nakalagay sa dakilang banal nga pananalita sa ating Panginoong Diyos sa langit. Amen? Bakit bawat simbahan may kanya-kanya mga gawain na hindi naman sila nakasundo at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos ang iba? Kaya sinasabi sa ating makapangyarihan Diyos na sa langit, na kahit gaano pa sila kagaling manalangin, sinasabi dito sa kanyang sagradong dakilang banal nga pananalita, nagibigay sa ating dakilang banal nga Diyos na nasa langit sa Kawikaan. Kawikaan chapter 15 verse 29, na sinasabi dito sa kanyang sagradong dakilang banal nga pananalita, pinakinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Maliwanag po. Maliwanag. Magtataka tayo, bakit hindi nagkapantay-pantay ang pagtuturo nila sa bawat simbahan? Sapagkat may tutong propita at may bulaang propita, may tutong sugo at may bulaan nga sugo. No? Kaya may huwad nga sugo at may huwad nga propita, at yan ay kasitan. No? Kaya ipahintulutan po yan sa ating Panginoong Diyos na sa langit, nga mga kaaway sa ating Panginoong Diyos, ipahintulutan po yung bata sa kanyang panalita sa Revelation, na gagamitin nila ang pangalan sa ating Panginoong Diyos upang ang mga tao ay linlangin. So linlangin. Kaya mag-ingat po kayo sa mga bulaang sugo, mga bulaang propita, mga huwad. No? Batay dito sa kanyang sagradong banal na panalita, nagbibigay niya sa bawat isa sa atin. No, babasahin natin dito, babalikan natin ang sinasabi sa ating makapangyariang Panginoong Diyos na sa langit sa Pahayag chapter 2 verse 8, na sinasabi dito sa kanyang dakilang banal na panalita, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna, ito ang ipinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. No, kaya ang ministro nga nagtuturo sa loob ng simbahan sa Iglesia ni Cristo, ang ilang Hesus Kristo ay tunay totoong tao at hindi Diyos, at isa yan sa kaaway ng Diyos. No. Ang lahat ng ministro na nagtuturo sa loob ng simbahan sa Iglesia ni Cristo, ginagamit nila ang pangalan sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit ang kailang mga aral ay laban sa ating Panginoong Diyos.
Isa po yan sa kaawas natin, Panginoong Diyos. Lang po yung mga bulaang propeta, mga bulaang sugo, mga huwad. No, isa po yun dito, ang Islamic Ustad Muslim religion. Ang paniniwala nila sa Panginoong Jesucristo natin, ang sa kanila ay tunay-tutong tao at propeta lamang at hindi Diyos. Mag-ingat po. Kaya sabi sa ating makapangyarang banal nga Diyos na nasa sa Biblia, sa kanyang kapangyarang banal nga panalita, hindi lahat na tumatawag sa kanya Panginoon ay makasama sa kanya ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi na sinusunod ang kalooban ng Diyos na si Kristo siya ang tunay-totoong Diyos. Siya ang Alpha at ang Omega, siya ang una at ang huli, siya ang namatay at muling nabuhay, at siya ang naglikha sa langit at sa lupa. Amen. Thank you, baby God. Kaya pag-aralan po ninyo ang sagradong dakilang banal na panalita sa ating Panginoong Diyos, nagibigyan niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat nagkakaawa ang mga kaluluwa ng tao na nasa masasamang relihiyon. Amen? Kaya gisabi sa ating makapangyarang banal nga Diyos na sa langit, ang mapunta sa impyerno kasing dami ng buhangin. Sa relihiyon pa lang, ilan ng tao dyan? Million. Hindi lang million, billion. In the whole world, ang nabulag sa katotohanan. Amen? Babasahin natin dito sa Mateo chapter 26. Mateo chapter 26. Mateo chapter 26 verse 3. Sinasabi dito sa kanyang dakilang banal nga pananalita, ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong saserdoting si Caiphas. Binalak nilang lihim na ipadakip si Jesus at ipapatay. Binalak nilang lihim na ipadakip si Jesus at ipapatay. Kaya't sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Sino yun? Yan po ang mga pare. Kaya sabi ko sa pare nga si Paul Alima, pagdibatihan natin kung sino ang nag-utos na ipapatay ang ating Panginoong Jesucristo at ang ilang 12 ka-apostolis, at pagdibatihan natin, isabay natin ang larawan at tribulto. Tapos i-compare natin sa inyong sinasabi ninyo nga nag-utos ang ating Panginoong Diyos na magawa ng larawan at tribulto tungkol sa kirubin. I-compare din natin doon para maliwanagan ang lahat ng mga tao kung saan dito ang ipahintulutan sa ating Panginoong Diyos na sa langit. Batay sa salita sa ating makapangyarang Panginoong Diyos na sa langit, sila po yung mga sinumpa sapagkat sisingilin po sila sa ating Panginoong Diyos mula sa mga ninuno nila hanggang sa katatlo, ika-apat na saninlahi, anak sa anak, apo sa apo, sisingilin po sila sa ating Panginoong Diyos. Hindi po sila mapapatawad. Amen. Kaya the three big religion in the whole world, Roman Catholic, ministro nga nagturo sa loob ng iglesia ni Ka Eduardo Manalo, o Islamic Ustad Religion Muslim, kampon po ng sita mababasa natin sa Biblia, the son of the devil. Kaya kailangan ito, ipag-forward ko sa kanila, napakahaba ng buwan, ang ipag-giyan ko sa kanilang partida. Pag-aralan niyo itong salitang ito, bago pa kayo manglipaghong sa harapan ng mga tao. Harapan po ang debate natin, face to face, hindi online debate. Sabi ko sa iba't iba mga hindi online debate, face to face po ang harapan natin. Bago pa po kayo ipapahiya sa ating makapangyarang banal na Diyos na sa langit, sa harapan ng mga tao, pag-aralan po ninyo itong salitang ito. Bago po pa kayo ipapahiya sa harapan ng mga tao, sa bakbakan, sa labanan, sa debate. Panay aral. Kung saan sila makalusot dito, sapagkat alam nila ang Panginoong si Kristo ay tunay totoong Diyos. At alam nila mga pare kung sino ang nag-utos ipapatay ang ilan sa mga 12 apostolis at pati ang ating Panginoong si Kristo. Ang ilang mga ninuno ng una, sila po ang nag-utos ipapatay. Amen? Mga salitang ito ay matalas pa sa espada ang dalawang patalim.
Sinasabi sa ating makapangyarang banal na Diyos na sa langit, ang mapunta sa impyerno ay kasing dami ng buhangin. Ang masasamang kaluluwa ang mapunta sa impyerno, kasing dami ng buhangin sa dagat sa baybayin. Dito pa lang sa relihiyon, nagsasabi sa ating sagradong dakilang banal na panalita sa ating Panginoong Diyos, sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Napakarami pong relihiyon na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagpakilala ang ating Panginoong Kristo, siya ang una at ang huli. Siya ang namatay at muling nabuhay. Siya ang Alpha at ang Omega. Nagpakilala ang ating Panginoong Kristo na siya po ang naglikha sa langit at sa lupa. Nakalagay sa Biblia. Ngunit sa kaaway sa ating Panginoong Diyos, ang turo nila ay tunay totoong tao, si Kristo, at hindi Diyos. Ginagawa nilang sinungaling ang ating Panginoong Kristo, sapagkat ang ating Panginoong Kristo ni kahit kailan may hindi magsinungaling. Sabi sa ministro na nagturo sa loob ng simbahan sa iglesia ni Eduardo Manalo, ang gibasa nila mga talata, ang Panginoong Kristo nila ay tunay totoong tao at hindi Diyos. Samantala ang ating Panginoong Kristo, siya nagsabi, ako ang una at ang huli, ang namatay at muling nabuhay. Ako ang Alpha at ang Omega, ako ang simula at ang wakas. Isabi sa ating Panginoong Kristo niya, wala pa ang langit at ang lupa, nandyan ang ating Panginoong Kristo. Wala pa ang tao sa buong daigdig, nandyan na po ang ating Panginoong Kristo. Ngunit ang mga pula ang sugo at ang mga huwad na sugo, ginagawa ng sinungaling ang ating Panginoong Kristo. The big religion in the whole world is true, the son of the devil. Kumpirmado po ito. Eh, sabi ko ni pare nga si Paul Alima, sabi ko nga si Paul Alima nga, i-open mo yung dita, mag-video call tayo para mag-usapan natin ang tungkol sa debate. Wala pa sagot eh. Gitago pa niya ang kanyang video call. Ganon din, ang ministro nga nagturo sa loob ng simbahan sa iglesia ni Eduardo Manalo, habang nag-chat kami, naka-open pa ang kanyang video call. Pagkabigla na nalalaman nila nga nagkamali sila, gitago nila ang kanyang video call para hindi na matawagan sa video call. Ipatago nila. Eh, sabi ko na sa kanila, matagal na po kayo ibigyan ng partida, lumagpas na po kayo sa boundary natin. Ibigyan na kayo ng partida dito para pag-aralan yung salitang ito, lumagpas na po kayo sa boundary para haharap kayo sa debate sa entablado. Ngunit ayaw nilang humarap. Nagtago pa yun sila sa kanilang video call. Puro lagi pag-aralan ang salita sa ating banal nga Diyos nga nasa langit. Kaya ganun din ang bawat isa sa atin. Kapag hindi po tayo sumunod